Mga kababayan, kamusta po? Si Kamalong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po na sinasabi po, ito pong si Boying ng Ombudsman ay nagiging spokesperson daw po ng ICC. Ngayon lang po tayo nakakita mga tambay sa kasaysayan ng ating bansa na meron pong isang ombudsman na parang spokesperson po ng ICC. Unbelievable. Banyaga. Wala pong ombudsman sa kasaysayan ng ating bansa na naging spokesperson ng ICC. Bukod tangi lang po yata si Boying. Ayon po yan kay Atty. Torion. Pakinggan po natin ito mga kabayan. Yan, attorney, magandang gabi. Si Almar po ito. Sir, maiba lang po ako dito po sa ICC arrest warrant. Laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasi meron pong komento si Attorney Harry Roque. Sinabi niya po, and I quote, "Your warrant of arrest is out. Huwag ka pa-kidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first." End of quote. Ano po masasabi po ninyo dito, attorney? Verified, no? May nagsabi sa akin, nandyan na nga, pero hindi rin ako mabigyan ng kopya. So, ang masabi ko lang dyan, salamat po sa information, pero wala pa rin confirmation. Isang tanong ko lang dyan, kasi yung question on jurisdiction is still pending in the appeals chamber. And it would be incongruous, no? Medyo questionable kung mag-issue yung ICC ng warrant of arrest, yung jurisdiction nila is still under question. So, kaya nga, I'm taking it, with a degree of caution kasi wala naman din akong choice. Kung hindi ko rin paniwalaan yan, baka magkatotoo. Madakip yung kliyente ko, di ba? So, si Senator Bato took it upon himself to protect himself kasi may history na kasi itong gobyerno natin. Imagine, pinadakip ang sariling citizen, pinadakip ang sariling national doon sa korting banyaga na hindi na tayo miyembro. At sa na-explain ko na yan, na tayo lamang ang kaisa-isang bansa, no? Na walang procedure, wala tayong legislation to effectuate surrender under Part 9 of the Rome Statute. Lahat po ng mga bansa ay meron silang batas kung paano po i-effectuate, paano i-implementa ang surrender process. I would like to cite an example. Canada, for instance, very detailed. Bago yung warrant of arrest ng ICC doon sa Canada, hindi yun siya effectual kaagad. Dapat magdaan ka muna ng korte doon and magdaan ng proseso, and ang Canadian courts would issue a Canadian warrant of arrest. Ganon din ang proseso doon sa Austria. Sa Austria, idaan din sa kanilang mga korte at mag-issue ng warrant of arrest yung Minister of Interior nila. Ganon din sa Germany. Lahat po dadaan ng proseso sa korte bago magkaroon ng German warrant of arrest. Wala pong ICC warrant of arrest doon na effective kaagad. Hindi sila self-effective. Kailangan pa sila i-transform into a local warrant of arrest. And this is also applicable to 50 other states. Kaya nga, overwhelming state practice po na ang cooperation mechanism ay isa sa batas muna. Hindi po siya directly effective kaagad. Tayo lamang ang napaka-unique na country na maski wala tayong batas, sinurrender natin si Tatay Digong. Kaya nga sa pilit kong sinasabi palagi, maski anong English yung gamitin. Whether under Article 59 or under Article 89 of the Rome Statute, or whether you will apply Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights or under Article 8 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, bawal po na hindi dumaan sa court process ang ICC warrant of arrest. Kaya nga po, ginagawa natin dito ngayon, nag-iingay talaga tayo kasi kailangan natin protektahan ng isang Pilipino, ang ating mahal na Senador De La Rosa. Attorney, tama po ba na manggagaling sa ombudsman yung anunsyo na meron ng warrant of arrest ang senador? Hindi po talaga tama yun kasi if you will read Article 11 of the 1987 Constitution, wala yun sa mga duties and responsibilities ng ombudsman. And besides, if you will read Article 87, paragraph 3 of the Rome Statute, yung mga processes po na ganyan, confidential yan.
Hindi ko maintindihan bakit nagiging parang ICC spokesperson na si Ombudsman, with due respect to him, Ombudsman Remulla. Kasi supposedly confidential yan. Kaya tuloy, nakapag-isip tayo, baka ginawa yun kaya para matakot si Senator Bato, at natakot na nga. Siyempre, sino ba namang gustong kidnapin at ilagay doon sa banyagang korte? Para yung boto ni Inday Sara sa darating na impeachment complaint na ipafile yung February, liliit na. Yun tuloy ang iniisip namin. I do hope they will forgive us na baka ginawa ito kaya para magliit yung suporta ni Inday Sara sa Senado. Baka isusunod dyan si Senator Bongo na naman. Si Senator Bongo wala ding choice to protect himself. Walang klarong batas dito to govern surrender. Baka mapilitan din magtago. Hindi. Yan po, matama. Yan, ganyan po. Yung sinasabi po ni Atty. Torion, hindi naman po kasi bangag yung presidente po o yung prime minister sa Canada. Ganon din po sa Austria. Ganon din po sa Germany. Hindi po gumagamit ng pulburon. Hindi po bangag. Hindi po bongit yung mga presidente ron o prime minister sa bansa na yun. Sumusunod po sila sa proseso ng batas. Lalo-lalo po sa kanilang soberenya. Sa atin po ba? Meron po ba sumunod sa atin, sa ating batas, sa ating hukuman? Kung yung mismo nga na dating DOJ Secretary, abogado yun abogado. Si Boying, sumunod po ba sila sa proseso ng batas sa atin, sa bansa natin? Hindi po ba hindi? Kahit nga yung Rome of Statutes ng ICC ay hindi po nasunod. Dahil sila po, iintayin pa nila yung ibibigay po na warrant of arrest ng local government ng bansa. Katulad po ng ginawa sa Canada, sa Austria, sa Germany. Di ba? Kaya nga sinasabi na Atty. Torion, bukod tangi lang ang ating bansa na ginawa po ng Binagong Pilipinas na isang damukal na paglabag sa proseso ng batas. Walang due process na nakuha ang dating Pangulo. At ngayon gusto nilang gawin kay Senator Bato. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Torion, bukod tangi lang po sa kasaysayan ng ating bansa na meron pong ganitong ombudsman na nagpapaka-spokesperson ng ICC. Wala po yan sa saligang batas. Kaya nga binasahan pa ni Atty. Torion ng mga article ng ating batas na hindi dapat yan po ay pribado. Dapat yan private. Di ba? Pero ibang klase na po. Magmula po kasi nung sila'y manungkulan, ay iba na po ang proseso ng kanilang batas. Ginagamit na po nila umano ang bend the law, break the law, bend the law. Hindi kaya? Yan po mga kabayan. Kaya nga po, diyan ka lang makakita lahat po ng kawalanghyan at kademonyohan at bend the law, break the law ay nasaksihan po natin sa binagoongang Pilipinas umano. Never po natin nasaksihan yan kay dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po sa paggamit ng batas. Never pong ganyan ang istilong panggigipit. At never ang isang dating Pangulong Duterte ay nagpatapon, ipinamigay sa banyaga, lalo-lalo walang due process na natanggap ang isang Pilipino. Dahil hindi mangyayari yan kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ginawa po nila. Bakit? Dahil po sa kasakiman, gahaman, greedy. Ayaw na nilang mawala kapangyarihan sa kanila. Lalong-lalo na ang pera at pulburon umano. At ang isa pa, takot na takot po sila. Bakit po? Pag po kasi nakabalik ang Duterte, katapusan na po nilang lahat. Lalong-lalo po si Boying, pati ang kanyang anak na wala pang 3 buwan absuelto, nahulihan po ng mga high-grade na damo galing ibang bansa. Kahon-kahon umano. Nakita niyo po? Kasama pa ang isa niyang kapatid na si John Vic. Hindi kaya?
magkakasabwat sila umano, lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kahit anong mga article pang sabihin nila, napakarami lang nilabag na batas. At katanging bansa lang natin, sinasabi na Atty. Torion, tanging bansa lang natin ang gumawa ng ganyang klaseng paglabag para lang makidnap at tayo pa mismo ang naghatid. Tayo lang ang gumawa niyang katarantaduhan na yan. Kaya nga tayo kahiya-hiya sa buong mundo. Kahiya-hiya ang ginawa natin sa buong mundo na ang ating bansa ay nilagay mo sa kahihiyan, pati ang ating hustisya at ating judicial, pati ang ating soberenya ay nabastos dahil po sa mga kawalangihan at kademonyohan na mga greedy na mga taong ito umano. Hindi po ba? Sana po dumating na po ang paghuhusga o ang kanilang sinasabing mga karma nila umano. Dumating na po sana ang mga karma nila umano. Katulad ng Vice President ay maupo na po sa lalong mabilis. Hindi kaya? Mga kababayan, yan po mga kababayan ang ating komento dito po sa pinaliwanag ni Atty. Torion na sa kasaysayan ng ating bansa, nagkaroon po tayo ng DOJ at Ombudsman dahil siya po'y galing din sa DOJ, mga kababayan, na nagpakatuta at nagpaka-spokesperson sa banyaga. Mga kababayan, ito yung tinatawag umano na mga hudas at makapili umano sa ating panahon. Hindi kaya? Mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagusto po ng ating tambayan, sa mga nagko-comment, like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Team 888, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa, Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo ng California, USA, Solid Maisug, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po sa mga tulong mga kabayan. Ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal po natin, pagsamasamahin po natin ang ating mga panalangin na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ay mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. At syempre po, maligayang Pasko po. Happy weekends po. Happy holidays mga kabayan. At maligayang Pasko. Sana po ay marating po natin ang sinasabing makantam natin ang araw-araw po ay Pasko sa ating tahanan. Thank you po mga kabayan. Ingat po. Bye-bye.